Pag mahal mo ang Diyos, hindi maaaring yung mahal ng bayan. Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Mabuhay tayo sa katotohanan, sa katarungan, sa katwiran. Iisang Diyos, iisang bayan. Saksi tayo sa mga naging pagbabago sa Pilipinas. May mga pangyayaring maituturing na tagumpay. Ngunit mayroon ding mga nakapanlulumo. Sa kabila nito, nananatili tayong iisa. Bilang tugon sa ating mandato bilang Kristiyano, ipinanganak ang ating programang Diyos at Bayan. 27 taon na ang nakararaan. Ginampanan natin ang responsibilidad na maging tagapag-usisa sa bawat hamong sumusubok sa atin. Ngayong gabi, samahan ninyo kaming magbalik tanaw sa mga mahalagang isyong humubog sa ating bansa. Muli nating tanawin kung gaano nakalayo ang ating narating, mga makasaysayang selebrasyon at mga hamon na ating napagtagumpayan. Magandang gabi, ako si Alex Tinsay. At ako naman po ang inyong lingkod, Kata Inocencio. At ito ang Diyos at Bayan. Kaakibat ng pagmamahal sa Diyos ang pagmamahal sa bayan. Ito ang dahilan ng patuloy nating paninindigan para sa katotohanan, katarungan at katwiran. Hindi madaling burahin ang mga sakit na tinataglay ng lipunan. Ngunit naniniwala tayo na ang ating boses at ginagampanan nating papel sa paghubog ng ating bansa tungo sa pag-unlad at pagkakaisa nito ng ating lipunan. Ngunit magtatapat pa rin tayo sa ating tungkulin na mahalin ang Pilipinas sa pamamagitan ng pananalangin at pakikiisa. Para sa ika-27 anibersaryo ng ating programa, balikan natin ang ilan sa mga naging talakayan tungkol sa ilang mahalagang paksa na hanggang ngayon ay humingi pa rin ng kasagutan, gaya ng divorce, abortion, SOGI bill at iba pa. Panoorin natin ito. Isa po kayo sa mga tumututol sa Comprehensive Sexuality Education o CSE na nakapaloob sa Senate Bill 1979. Ano po bang mga probisyon sa bill na nagdudulot ng alarma sa inyo? Yung CSE, isang mundo yan ng mga konsepto tungkol sa pagkatao ng bata. At nandun nga sa CSE mismo, kasi may dalawang dokumento yan na tinatawag nating international standards. Yun yung UNESCO, International Technical Guidance on Comprehensive Sexuality Education, at yung counterpart niya sa World Health Organization. Ganun din ang title, Technical Guidance for CSE. So yung CSE is already a term of art, an industry art, a code word, if you may say, in the field of sexuality education. Ano po ang basic beliefs ng CSE? That children should be given sexuality education as early and as comprehensively as possible. Kaya comprehensive sexuality education. It also believes that this kind of education must be integrated at all levels. Sa lahat ng pwedeng pagsiksikan na subjects, ipasok ang usapin ng sexuality education. Hindi sex education sexuality education. Ngayon, ang danger nga dito sa SB 1979, sa Section 6, hindi lang international standard, kailangan pa mandatory, standardized, integrated in subjects at all levels, at wala pong option ang administrator o ang school na hindi i-comply at i-implement ito. Ibig sabihin ang mga Christian schools at lahat ng private schools madi-disaccredit kung hindi susunod sa CSE na programa ng gobyerno. Ang pag sinabi niyo po na sexuality education, kasama na doon ang pagturo sa
agang edad ng mga bata na meron siyang sexual rights. Ang ibig sabihin po ng sexual rights ay the right to have sexual activity at an age, with whom and how, that only the child determines. Kaya gano'n na lamang po ang pagkakasindak ng ating taong bayan nung nakita nila po na under the CSE International Standards, ang WHO po ay nagpre-prescribe na pag-usapan na ang masturbation sa 0 to 4 years old. Paano po nila ginagawa yon? Pinag-uusapan nila how good it feels to touch one's own body. Doon naman po sa UNESCO, sa 5 to 8 years old, ang pre-prescribe po ay turuan na ang mga bata to realize na ang mga hugging, kissing, touching, pati ang sexual activities po ay kasama ng normal na na-experience ng tao. 5 to 8 po yan. Sa 9 years old talaga, pinag-uusapan na kung ang masturbation po ay normal. Sa eskwelahan po ito at basta't kailangan lang itago. Pero healthy yan at normal at walang harmful effects. Gaya ng approach sa Singapore, no? Anak, yung self-restraint nakakatulong. At yung character development po, yung anak, magwalis ka, anak, meron kang schedule na kailangan sundin. Nagre-reinforce yun sa isa't isa para malaman ng mga bata na may tamang kapanahunan ang lahat. At sasabihin mo rin, alam ko na may boyfriend ka o alam ko na nagbo-boyfriend ang mga kaibigan mo, pero ang mga bagay na yan, lahat yan ay may kapanahunan. Kasi ang ganda pa ng pangarap ng Diyos para sa iyo. At alam rin naman natin na nangangarap ka. May mga bagay na pag ginawa mo ay pagsisisihan mo. May panahon yan, hindi ba babawasan ang kagandahan ng sexual experience dahil lang dinelay mo in order to finish your studies. It is a service to yourself and you will be grateful that you made the decision to honor your body because ang ganda-ganda ng pagkagawa sa iyo ng Panginoon. In the meantime, yung energy mo, ibuhos mo sa pag-build ng community natin, sa pag-aalaga ng mga kapatid mo, sa pag-build ng nation, maging pinakamagaling na scientist ka, engineer, lawyer, doctor, ang dami mong dreams na pwedeng i-pursue. Hinay-hinay, pigil-pigil, pagkat ang mundo na i-explore mo ay mas malawak pa kaysa yung mga sex issues, yung mga sex intrigue na pinapakain sa'yo ng mundo. Maganda ang buhay, anak. There's always hope, there's always beauty. Yun po dapat ang approach. Huwag nating talikuran ang ating primary role to be the messenger of hope. Tayo, mga ina, mga ama, messenger of hope. And tayo ang taga-remind sa kanila kung sino sila. They're beautiful. Every child is beautiful, wonderfully and fearfully made in the image of a God who wants man to live eternally in joy with Him. Kung sinasabi nilang sila ay sinasaktan dahil sila ay LGBT, meron tayong revised penal code na kung saan maaari nilang gamitin ito upang magsampa ng mga kaso. Kung sila ay na-offend, kung sila ay nabastos, merong Safe Spaces Act, merong Civil Code, sapat na ho yung mga batas na nagpoprotekta hindi lamang sa mga LGBT persons, ngunit para sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas. Kaya itong SOGI Bill na ito, kung atin itong aaralin, makikita natin na ito ay hindi lamang para sa pagprotekta mula sa karahasan at diskriminasyon. Ito talaga ay isang state-sponsored promotion ng isang gender ideology. At kami sa ALFI, ito yung aming pinakatinututulan dahil itong ideology na ito ay walang basihan sa katotohanan. Ito ay isang ideology na nagsasabi na ang isang tao daw ay maaaring mag-identify sa ibang kasarian. Ngunit itong pag-identify na ito ay walang basihan sa kanilang katawan, sa kung sino sila bilang tao. Ito ay nababase lamang sa kanilang feelings. At tayo ba bilang isang bansa, bilang isang kongreso, nais ba nating magpasa ng isang batas na nakabase lamang sa feelings o pag-identify ng iilang mga tao sa ating lipunan?
pwedeng parusahan ang sinumang involved sa discriminatory acts on the basis of SOGI. So, ang tanong ko, gaano ba kadelikado ang probisyong ito at sino-sino ang maaaring maapektuhan? Well, ito pong SOGI bill ay isang penal law. May mga penal provisions po ito na kung saan ang isang tao ay lumabag dito ay maaari siyang makulong at maaari din siyang pagbayarin ng mga penalties. Sino yung mga maaaring makapaglabag dito sa SOGI bill? Lahat ho ng Pilipino na halimbawa hindi nila ni-recognize yung pagiging LGBT ng isang tao. Nakapaloob ho dyan sa mga discriminatory practices. Halimbawa, na kung ang isang eskwela ay hindi nag-admit ng isang estudyante sa kanilang eskwelahan dahil sa pagiging LGBT, yun daw ay isang anyo ng diskriminasyon. Kung halimbawa ang isang babae ay nag-identify bilang isang lalaki, maaari na ba siyang mag-aral sa isang all-boys school? At ngayon, kung tanggihan naman siya nung paaralan na iyon, ay mananagot ba yung mga administrators ng paaralan na iyon? So makikita natin na napakadaming komplikasyon itong SOGI bill na ito. Pangalawa, doon sa mga facilities, comfort room, dressing room, breastfeeding room, ayon sa SOGI bill, kung isang tao daw ay hindi pinayagang pumasok sa mga facilities na ito na open to the public on the basis of their gender identity, yung mga nag-deny daw ng pagpasok sa kanila ay maaaring malagot sa SOGI bill. At pangatlo, it's siguro ito na muna yung highlight ko na delikado. Ayon sa SOGI bill, yung mga parents daw na pipigilan nilang mag-exhibit o mag-showcase ng gender expression yung kanilang mga anak na minor de edad ay maaari ding managot sa SOGI bill na ito. Over the years, and what have you noticed about the power of sports in terms of uniting a society or even an entire nation towards a common pursuit? Well, if you talk about uniting the country, the prime, hands-down example of someone, an athlete who has really united our country is Manny Pacquiao, of course. We all sa kanyang karera, more than 20 years as a boxer. Nagkakaisa tayo always pag may laban siya, di ba? The whole country stops, di ba? Everybody's at home watching here in the Philippines. Everybody's cheering, all classes. Pag sa abroad, nagkakaisa rin yung mga Pilipino doon. Kahit anong economic level, everyone's just cheering for him. It gives a lot of pride talaga, na talagang yung pagiging Pinoy talaga is really highlighted. At lalo na syempre si Manny was like unbelievable, diba? 8th Division World Champion in boxing. Tinalo yung mga boxing giants. So, siya talaga is really an example of how sports can unite a country. In terms of just all cheering for one thing, doesn't matter what political affiliation you have, diba? Or your economic class or, you know, young, old, everybody was always cheering and supporting Manny Pacquiao. So that for me is talking about how sports can help unite a country. Let's face it, di ba? Minsan yung mga na-encounter na mga problema, yung mga init ng ulo, yung corruption, it's because of the absence of God in the equation, hindi ba? And I think we can see that the solution, of course, in all things, actually, when you think about it, is God within the industry, and how can we actually bring in the word of God in the sports industry. So I wanted to say that there are so many athletes now who are really openly glorifying Jesus, like Coco Gauff. I mentioned Coco Gauff, who won the US Open, and an American girl. So it's so for me, I really admire an athlete more when I hear them openly declaring that Jesus gave them the strength and that Jesus helped them through their journey. Because to me, it takes a lot of humility for an athlete to do that, because usually ang athlete malakas na, right? And they really rely on their own strength. Pero kaya ako very impressed and
by these athletes who openly profess Jesus Christ, because they are showing that even if they are super gifted and even if they're so magaling, that they really need Christ to win. Not just to win, of course, to win in the field, but in the field of life. May connection po ba yung fake news o sa paglaganap din o ang paglalaganap po ng cyber crimes? Yes po ma'am, possible po kasi po kumbaga ang panloloko po is pagbigay din ng false information katulad po ng online scam. Kumbaga ang modus dito ng mga cyber criminals ay magbigay ng maling impormasyon sa mga tao, though ibang kaso naman po yung cybercrime na online scam dun po sa fake news. Since si online scam po ang maaaring ikaso natin doon is yung swindling or estafa, and sa fake news naman po ay ang maaari nating ikaso sa kanila is libel po or yung Article 154 po or unlawful use of means of publication and other utterances po. So, case-to-case basis din po, though nagko-connect din po ang ginagawa ng mga cyber criminals, and hindi po tayo tumipigil sa pag-monitor sa kanila po. Nako, magkaiba pala yun, ano? So medyo delikado pala yung mga gumagawa ng mga kalokohan, ano? Yung nagpapakalat ng fake news, baka mamaya cybercrime na pala yung kanilang nakocommit, mas malala yata ang kanilang magiging penalty dyan. Tama po ba ako? Yes ma'am, tama po ma'am. Kasi kung makikita natin sa batas ng Republic Act 10175 po or the Cybercrime Prevention Act of 2012, under po doon is Section 4C4. Doon po yung libel na ginagamitan ng ICT or Information and Communication Technology po, or the posting of defamatory content or libelous post po was done online po. So magiging 1 degree higher ang penalty niya po na yun. Mas mabigat po sa traditional crime ng libel lang po. Anong balancing act po kaya ang dapat gawin ng PNP para maiwasan ang paglabag naman ng fundamental rights na ito? Dahil baka mamaya matambak kayo po ng mga complaints lamang, ano? Tapos nun hindi na natin maipagpapatuloy yung mga kaso laban sa mga nag-violate na ito. Opo ma'am, kami naman po dito sa PNP Anti-Cybercrime Group, nakatuon po yung action namin more on sa content po, and yung mga content or post na may intention talagang manira or mandin lang or magdulot po ng kaguluhan or panakot man po sa isang tao. And yun po, again po, with respect to freedom of expression po, hinihikayat din namin po yung mga kababayan natin na kung maaari ay ilimit po natin yung bugso ng damdamin. Kung meron man po tayong gustong i-post ay maaaring hindi sana makapanira ng isang tao or isang institution man po, since ito po ay pinaglalabag ng batas at maaari po tayong makasuhan sa ganitong klaseng aktibidades online po. What about rape victims who are greatly traumatized by their rape experience? And looking at the baby or seeing the baby would mean their entire future would be ruined. What if they choose to abort the baby because of that reason? Is it morally allowed? It's a very important question because this happens, and it's tragic that women or girls even are ever in this situation in the first place. Of course, we should do everything we can to prevent that happening in the first place. But I've met people who have been raped and had a child as a result. I've met people who were born as a result of that. And what they say is the children who were born is, my life is the same as anyone else's. I'm just as valuable as anyone else. Why should my life be less protected than you because of what my father did? Beautiful. And if you think about it, you know, most countries around the world now do not allow capital punishment. They have abolished the death penalty. They say even if you have raped someone, we cannot kill you because human life is that valuable. It must be protected. But what that means is that many countries around the world say that we cannot kill a rapist who is guilty, but we can kill their child who is innocent in the womb. And that makes no sense, that we protect the guilty and kill the innocent. And so I think this is something where we have to say, of course it's difficult, but we must always protect human life. But there's another point to this, which is we're assuming
that abortion is good for the woman. There's an assumption that you can just magically make the trauma go away by having an abortion. And that's obviously not true, because the trauma will still be there whether she has a baby or not. All abortion does is it covers up a symptom. It doesn't address the root cause. And so we're misleading and betraying women if we tell them, just have an abortion and it will be okay. In fact, the evidence we have from medicine and from studies is that if a woman has an abortion, she's actually more likely to regret it, and she can actually develop mental health problems. Did you think that church participation in the abortion debate is important? What does the church contribute to the discussion on this matter? Palakasin ng simbahan ang kanyang boses. Kasi kung hindi niya palalakasin ang kanyang boses, hindi malalaman ng taong bayan kung anong tama at kung anong mali. Kung anong moral at hindi immoral. Kung anong karapat-dapat at hindi karapat-dapat. Kasi lalo na sa Pilipinas, ang isang mali hindi natin dapat dagdagan ng panibagong mali. Kung merong pagkakamali, granting for the sake of discussion, dapat ituwid po ang mga pagkakamali. Granting kanina, Pastor Diachi, nabanggit niyo po na yung babae nagkaroon ng problema na rape, etc. Kung yung batang yun ay bunga ng pagkakamali, dagdagan pa ba natin ng panibagong pagkakamali? Gagawin pa ba natin maging bahagi tayo ng murderers? O bahagi tayo ng pumapatay ng buhay? Ngayong January po ang National Bible Month celebration sa Pilipinas. Bakit talagang mahalaga na simulan ang bagong taon sa pagdaraos ng Bible Month? Ang sabi po doon sa 2 Samuel chapter 3 verse 1, doon lamang sa letter B, ang sabi doon, in those days, the word of God was rare and the people were in disarray. Maliwanag po na pag ang banal na kasulatan ay hindi natin bigyan ng pansin at hindi natin bigyan ng kahalagahan, katulad na nangyari sa Israel at sa iba pang mga bansa na tinalikuran nila ang Biblia, ang salita ng Diyos, napapahamak, napapariwara, at kailangan talaga na bumalik tayo sa salita ng Diyos. Ang kailangan ng ating bansa ay return to God by returning to the Bible. Ano po ang inyong mensahe na iiwan sa ating mga kababayan? Siyempre, bagong taon, galing tayo sa matinding epidemic, di ba po? So, lalo sa ating mga kababayan na balot pa rin ng takot at yung bang ang balita na yung mental health, isa sa mga naging malaking leading causes of ng ating mga diseases, no? So ano po ang role ng salita ng Diyos para po sa pagharap ng mga mamamayan ng bayan sa mga hamon ng taong kasalukuyan? Napakaganda ho nung na-share ninyo, Bishop Alex, no? Talagang yung mental health ay napakataas na ho ngayon ng rating na number 1 na sakit ng mga Pilipino dahil nga dyan sa dumadaang napakaraming pagsubok. Ang Philippine Bible Society ho, meron tayong tinatawag na program na trauma healing or healing the wounds of the heart. At ito ay inilalapit namin sa mga simbahan na maging part ng ministry nila itong healing the wounds of the heart. At sinimulan ho namin ito sa Mindanao. Buong Mindanao ho, meron na tayong tumatakbong ganyang programa na kung saan, alam niyo, minsan kasi yung mga simbahan natin, observation, hindi naman ito masama, yung meron tayong mga concerts, big events to share the gospel, okay naman yan. Pero medyo general po ito kasi kung sino man ang makakarating doon, kung ano yung need niya. Itong trauma healing na ginawa natin, very specific ho ito doon sa mga taong merong pain in the past at tinutulungan natin sila na how to process that pain para. At dito, alam nyo, napakagaan dahil open sila, napakadali na mag-share ng gospel sa kanila. And when you share the gospel, ito na ho yung simula na mag-aaral sila ng salita ng Diyos and hopefully ma-disciple sila at maging
tunay na mga obedient sa salita ng Diyos. Meron isang proven study, no, isang kaso, no, 22-year-old na binata, no, wala naman siyang history ng ibang sakit, hindi rin nagsisigarilyo, pero umamin siya na nag-vape siya for the past 2 years continuously, daily. Siya ho'y nagkaroon ng sakit sa puso at nagkaroon ng pneumonia na led to his death, namatay after some time na ma-confine. Ito ho, meron ng pruweba na itong ang vape or e-cigarettes is harmful to your health. Ito yung mga bata, ang aming wino-worry, no? Maliliit pa ho at murang edad pa ito, no? From 13 hanggang 18 ang nakikita namin na dumadami ang kaso. Kasi nga, masarap ang lasa, may flavor, may strawberry flavor, merong iba pang flavor na maganda. So, nagugustuhan ng mga bata. At saka feeling nila in sila dahil nagsisigarilyo sila ng ganito. Pangalawa, ang aming kinababahala, marami kami nakukuha reports na sinasamahan na ngayon ng cannabinol or yung cannabis. Itong mga vape na to. Konting amount man siya, pero kung araw-araw mong gagamitin yan, para ka na rin nagka-cannabis on a daily basis. Well, sa mga medyo andyan na yung habit, no? Ina-advise pa rin natin sila na alamin nila na merong masamang maaaring mangyari sa in the long term, no? But then there are also, marami ho tayo ngayon, meron tinatawag na vape addiction doctors, meron na rin po dyan, na maaari na naman silang humingi ng tulong para maturuan sila how to withdraw nicely and properly and actually cut it, no? Yung cut the habit. Meron ho tayo mga addiction doctors na who are they're both psych and then occupational medicine who could help in stopping the habits. So sa mga sintomas po, usually pagka nahawaan ka ng HIV, pwede kang nilalagnat, inuubo, or nanghihina ang katawan, namamaga ang mga kulani, at labis na mabilis na pagkapagod. Ang problema po rito, lahat ng sinabi kong sintomas ay generalized symptoms na pwede rin makita sa ibang sakit, ano? Kaya napakahalaga po na kung naisip mo na ikaw ay pwedeng at risk na magkaroon ng HIV, ang pinakaunang hakbang po ay dapat magpa-HIV test para malaman kung ikaw ay positibo sa HIV. Dahil sa ngayon po ay yun lang ang tanging paraan para malaman ang HIV status ng isang tao, magpa-HIV test. Yung pong tanong kung maaari bang gumaling sa mga sakit, maaari. Magaganda po ang ating mga gamot ngayon, yung tinatawag nating ARV or yung antiretrovirals, no? So, ang sakit po, once na nagkaroon ka ng HIV, panghabang buhay po ito na nasa katawan. Pero, ang sakit na to, napapa-stop natin yung pagdami niya, no? Kasi nagduduplicate itong virus na to, padami ng padami hanggang sa manghina na nga ang ating depensa sa kanya, no? So, sa ngayon po, dahil nga advanced na ang mga gamot natin, konti na ang side effect nito at magaganda siya, dumarating sa estado ang isang taong may HIV kung saan ang kanyang virus sa katawan ay napapababa ng husto, no? To the point na hindi na ho ito nadidetect at hindi na siya nakakahawa. Yun yung tinatawag nating undetectable at untransmittable pagka siya ay araw-araw na umiinom ng gamot. Ang po kasi mga taong may HIV ay lifetime na gamutan po ito araw-araw, no? Ngunit yung virus hindi po nawawala sa katawan. So lifetime po ang pagiging pagkakaroon ng HIV, pero masusugpo po ang pagdami ng virus sa katawan. Ang ganda po sa ngayon, tulad ng sinabi ko, meron po tayo dito, no? Kung ano yung gamot sa Amerika, parehas po yung gamot na ibinibigay natin sa ating mga kababayan na may HIV. At ang maganda pa ay libre po itong ibinibigay ng Department of Health, no? Libre po ito, libre rin po ang testing, at pag po nagpunta sila sa mga treatment facilities natin, meron din po tinatawag na confidentiality, no? Na hindi na dapat ma-divulge ng doktor o ng healthcare worker na ang isang tao ay nagpa-test sa HIV o meron siyang HIV, no?
So parehas po ang gamot. So talagang tulad na sinabi ko, marami tayo mga kaibigan na more than 20 years na nagtitake ng ARV. Malulusog at magaganda ang kanilang pamumuhay. Palagay niyo ba dapat matagal na po natin itong ipinasara kasi parang nanganak na ng nanganak at biglang nandiyan na yung problema parang higante na rin yung problema. Tama po 'yun. Yun nga ho, yung nagulat, marami yung nagulat din sa ganyan na pala kalaki yung problema, no? So ang ginagawa po natin, nagiging resourceful naman tayo. Nag-a-adjust po tayo every day. Every time na may na-encounter po tayo mga Pogo hubs, nag-a-adjust po tayo kung ano nga yung dapat gawin, and then we try to put it into writing para ho eventually magamit po itong ginagawa naming template sa panguhuli kung paano gagawin, kasi hindi naman tayo nagdi-deal sa isa o dalawang tao dito. Libo po yung mga pinapa-deport po natin. Like today, magpapa-deport na naman po tayo. Tayo po lahat kasing gumagastos dyan, ano? Yung pakain yan, pag pinakulong mo yan, pag nagkasakit yan, hindi ho natin pwedeng pabayaan yan kasi ayaw natin magkaroon ng crisis, humanitarian crisis, especially ito, mga foreign nationals. Baka sabihin naman nila, kung foreign national, hindi natin inaasikaso, baka sabihin nila we're violating their human rights. Ano po ang magiging priority lists ninyo sa pagtupad dito po sa ban na ito na ibinaba ng Pangulo? Deputy Spokesperson Mabulak, kayo naman po, ano po magiging aksyon ng ahensya ninyo tungkol po sa ban na ito? We have the list, no? Kung sino man yung mayroong work visa na engaged dito sa Pogo, no? And we are monitoring, and once we identified almost 20,000 na isyuhan nito na mga under sa Pogo for endorsed by, of course, ng PAGCOR natin. And we are waiting na they really have to comply. Otherwise po, pag hindi sila makapag-comply within the timeline provided ng ating mahal na Pangulo, sila po ay magkakaroon na ng deportation case, deportation proceeding. At once magkaroon ng deportation proceeding, nakuha natin, they will be deported from to the country of origin. At the same time din po, sila po ay masasama po natin sa ating blacklist. But we have to ensure that those being deported dahil sa Pogo, kung sila ay hindi nakakomply, we do have clearance from our NBI and from the court to ensure that they are still accountable. Baka may civil cases po sila doon sa mga korte pong ito at dapat managot po sila. Bakit napaka-importante para sa iyo na meron ng Freedom of Information Act? Ito kasi yung pinakasandigan ng aming advokasya at kung bakit at ng aming profesyon, yung pagtataguyod ng katotohanan. Araw-araw nating hinahanap yan at araw-araw nating inuungkat yung mga bagay na tinatry itago ng ibang mga organisasyon. And it's very important kasi ito yung magbibigay muli ng kapangyarihan dun sa taong bayan to hold people in power accountable. So, and in fairness nga kasi binabalikan natin yung mga balita as far back as 2010, even in 2012, ang CBAC party list, naghahain nito. Halos ang taon na lang every congressional cycle ata ay inihahain ito ng CBAC at suportado naman ng ilang mga kongresista. Pero ang tanong kanina, bakit nga ba hindi maipasa-pasa? So merong mga alinlangan. Pero ang palagay lang namin talaga ay it's just a matter of political will. Kasi kung gusto, may paraan at maipapasa din talaga yan. And kung wala rin namang katatakutan or walang itatago ang isang mga people in power, hindi sila dapat matakot dito sa FOI bill. Katulad nga ng nabanggit ni Attorney Cathy, hindi naman ito absolute. So ilalatag lang yung mga patakaran, ang IRR, kung paano dapat mangyari ang pagbibigay ng access sa information na constitutional right naman in the first place ng taong bayan. Under po na at sa ating pong FOI bill, nandun po yung specific procedure. Yun nga po ang maganda kasi very
specific po yung mga provisions natin doon to providing for specific procedure and even for the time frame, no, para makita talaga na ma-actionan on time kasi po pwedeng the law provided for a remedy pero wala pong time frame. Pero ito po, itong kagandahan, ano po, may time frame na kung hindi nasagot within a period of a certain period, 15 days po from receipt, then may mga remedies na naman po to avail. At ito pong mga remedies na ito ay the public official concerned may be liable siya, criminally or administratively liable. So yun po ang kagandahan nito. So talagang aaksyonan no, yung ating mga requests. Batayan po ba, sir, ng mataas na utang para ituring na ang ekonomiya ng isang bansa ay bagsak or mababa? Ms. Kata, dito po siguro dapat nating i-clarify. Kadalasan po kasi ang naririnig natin kagad sa balita ay yung tinatawag natin na nominal o ano yung actual na amount ng utang. Yung nga po yung nasabi nyo na 16.6 trillion pesos. Kung titingnan po nga natin, 16 trillion, napakalaki nun. Pero kung ikukumpara or ihahambing naman natin to sa ibang bansa, kung titingnan po natin ang Estados Unidos, ang debt to GDP ng Estados Unidos ay 114.29%. Ayon na rin po sa data ng World Bank. Ang Japan, 202.07% ng kanilang GDP ang kabuang utang. So masasabi po natin na kumpara sa ibang bansa, tayo ay sustainable pa naman po. Masasabi natin, okay, Japan, US, ito ay mga developed countries. But ayon na rin po sa mga pamantayan, let's say ng International Monetary Fund or ng IMF, ang 60% ay itinuturing pa rin po na sustainable level, lalo na po para sa isang developing country. Sa perspektibo po ng gobyerno, bakit po hindi dapat mag-alala ang taong bayan kapag umuutang ang gobyerno para pondohan ang mga programa nito? Dahil po ang feeling ng taong bayan, may masamang epekto rin sa kanila dahil sila rin daw ang nagbabayad ng ating utang. Yung nasabi ko po na fiscal program na kada taon meron po tayong gastusin, ito po ay sumusuporta sa ating layunin na palaguin ang ating ekonomiya. Ang ating pong ito pong plano na to ay syempre na iba po to kada administrasyon. Meron po tayong tinatawag na Philippine Development Plan or yung medium-term plan for growth ng kasalukuyang administrasyon. Ito naman po ay pumapaloob dun pa sa ating mas mahabang or longer-term plan for economic development, yung Ambition 2040, na gusto po natin na magkaroon ng isang panatag at matatag na buhay ang bawat Pilipino. Kanina lamang ay muli nating naintindihan na hindi lahat ng mga panukalang batas at polisiya ay may kapaki-pakinabang na epekto para sa ating mga Pilipino. Namulat ang ating mga mata na maging maingat sa mga advokasiyang ating tinatayuan. Sa pagpili ng tamang boses na pinaniniwalaan, isa lamang ang pinakamainam na konsultahin. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Totoo po yan dahil alam po natin ay iunawaan natin na tayo ay naaawa, gusto nating tulungan. Yung mga para sa atin ay kulang ang kanilang mga karapatan. Andiyan na yung mga babaeng gusto nang humiwalay, for example, sa kanilang mga mister. At nandiyan na rin yung mga pumili na maging iba ang gender ideology nila, na gusto nilang maranasan din yung mga tinatamasa ng kanilang opposite sex, maaring bibigay natin ang ating pangunawa sa kanila. Ngunit dapat pa ring sundin ang kautusan at salita ng Diyos. Kapag lumihis kasi tayo sa salita ng Diyos at kautusan niya, ay tiyak
ano yan, pare, di ba? Manganganak yan ng kung ano-ano pang mga problema at mga pagkakamali pa. Saka alam naman natin, people come and go, pati ang paniniwala, tradisyon ng mga tao, nag-iiba-iba. Pero ang salita ng Diyos, forever fixed in heavens. Hindi na po magbabago yan. At huwag po natin kalimutan na our God is a God of justice. Our God is a God of righteousness. Ayaw ng Panginoon na yung bang ignore natin ang kanyang mga salita. Sapagkat ito ay magdudulot lamang ng kaguluhan, ng chaos. Pero ang standard ng Lord hindi nagbabago. He is the same today, forever, and until tomorrow. Ngayon naman po ay muli nating pakinggan ang mga tumatak na salita ng Diyos para sa bayan kasama si Brother Eddie Villanueva. Isang malaking karangalan pong maitanghal ang inyong lingkod bilang FOI o Freedom of Information Champion sa nakaraang FOI Awards 2024 ng Presidential Communications Office. Sa ngalan po ng Citizens Battle Against Corruption o SIBAC Party List, ay itaos puso po nating tinatanggap ang parangal na ito. Ngunit higit sa parangal ay ang karangalan pong maging bahagi sa laban para isulong ang FOI. Matagal na po ito. Taong 2004, nang unang i-file ng SIBAC Party List sa Kongreso ang FOI or Freedom of Information Bill. Pinapaglaban natin ang FOI dahil naglalayon nitong padaliin ang access ng taong bayan sa mga record, dokumento, at transaksyon ng pamahalaan. Kapag nagawa ito, mapapadali rin ang pagsilip sa korupsyon, ang paghain ng ebidensya sa husgado at pagpaparusa sa mga tiwali. Kaya naman, kada pagbubukas ng session ng Kongreso mula 2004 ay paulit-ulit na pinapile ng SIBAC Party List ang Freedom of Information Bill. Naniniwala kasi tayo sa kahalagahan ng transparency at accountability sa pamahalaan. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verses 5 and 6, "Put to death therefore whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed." Greed or covetousness sa ibang translation, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. Sa mga tuwid, kung makalusot man sa taong bayan ang mga tiwaling opisyal dahil walang FOI, hindi naman sila makakalusot sa ultimate accountability sa Diyos na naglagay sa kanila sa posisyon. Yun po ang mas matinding accountability dahil walang nakakalagpas sa mata ng Diyos. Ang taong bayan ay pwedeng malinlang, pero walang sino man pwedeng makapanloko sa Diyos na nakakakita sa ating lahat. Paalala ng Hebrews 4 verse 13, "Nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before His eyes, and He is the one to whom we are accountable." We need to strengthen the moral fabric of our society, especially for the sake of our youth. Mas ituro natin sa kanilang sagrado ang katawan ng tao. Ang katawang lupa, templo ng banal na espiritu. Human sexuality is a sacred gift from God. It must be enjoyed according to His design. And God's design is for sex to be shared between a husband and a wife. Ituro natin ito sa mga kabataan. Ipakita natin sa kanila ang abstinence o paghihintay sa tamang edad at panahon para i-enjoy ang sex sa konteksto ng kasal. Ipanalangin natin ang mga HIV positive, lalo na mga kabataan, naway makasumpong ng kaligtasan at kagalingan ang mga Gen Z sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Umaapaw sa saya ang buong bayan dahil sa nakamit na tagumpay ng mga atletang Pinoy sa nakaraang Olympics.
Ito na kasi ang may tuturing na pinakamatagumpay na pagsali ng Philippine Olympic Delegation sa Summer Olympics mula nung una tayong lumahok dito noong 1924. 2 ginto at 2 bronze ang inuwi ngayon ng ating mga atleta. Tunay ngang nakaka-proud, hindi lang ang mga nanalo ng medalya, kundi pati na rin ang buong delegasyon ng ating Olympic team na pawang nagbuhos ng panahon, lakas at galing para mairepresenta ang ating bansa ng buong karangalan. Ipanalangin nating magtuloy-tuloy pa ang pag-angat ng mga atletang Pinoy sa larangan ng palakasan sa buong mundo. Ipanalangin din nating lagi silang humugot ng lakas mula sa ating Panginoon. Naway ang bawat isa sa kanila ay magkaroon ng mas malalim pang relasyon sa Diyos upang habang umaani sila ng parangal sa lupa, ay natatanaw din nila ang sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians 3, verse 14. At ang sabi roon, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Jesus Christ, is calling us. Dahil tunay ngang nagkakaroon ng mas malalim na dahilan ang anumang tagumpay natin sa lupa kung iti ating iniaalay sa Diyos na lumikha sa atin. Kulin ng pamahalaan at ng pribadong sektor na magkasundo upang gawin ang lahat ng paraan upang kahit papaano maibsan ang kahirapan ng taong bayan sa pamagitan ng paglikha ng mga disenteng trabaho at pag-angat ng minimum wage sa ating bansa. Ang dagdag sahod ay isang pagkakataong maipakita ng employers ang pagiging makatarungan, makatao, at mapagbigay nila sa kanilang mga empleyado. Kailangan lang ding dumaan ito sa masusing konsultasyon sa mga dalubhasang ekonomista upang hindi rin mabigla sa gastusin ang mga kumpanya sa pribadong sektor. At higit sa lahat, nananawagan tayo sa mga mambabatas at sa pribadong sektor na pairalin ang pananampalataya at pagsunod sa Diyos habang tinatalakay ang tamang sahod para sa ordinaryong manggagawa. Sinasabi sa Deuteronomy 24:14-15, do not take advantage of a hired worker who is poor and needy, whether that worker is a fellow Israelite or a foreigner residing in one of your towns. Pay them their wages each day before sunset, because they are poor and are counting on it. Otherwise, they may cry to the Lord against you, and you will be guilty of sin. Sabi rin sa Jeremiah 22 verse 13, woe to him who builds his house by unrighteousness and his upper rooms by injustice, who makes his neighbor serve him for nothing and does not give him his wages. Nananawagan po tayo sa bawat motorista, pairalin ang pasensya sa lansangan at sa personal na buhay. Dahil kung ano tayo sa personal nating buhay, nadadala natin yan sa daan. Paalala ng Proverbs 15:18, a hot-tempered man stirs up strife, but he who is slow to anger quiets contention. Mas konti ang pasensya, mas marami ang kasalanang nagagawa ng tao. Nasa Proverbs 29 verse 22 po yan. An angry person stirs up conflict, and a hot-tempered person commits many sins. Sa mata ng Diyos, kahangalan ang kawalan ng pagtitimpi o disiplina sa personal na buhay man o sa kalsada. Sabi ng Proverbs 14:29, a patient man has great understanding, but a quick-tempered man promotes folly. Kaya naman para sa Diyos, karangalan ng isang tao ang pagiging pasensyoso. Proverbs 19 verse 11. Good sense and discretion make a man slow to anger, and it is his honor and glory to overlook a transgression or an offense without seeking revenge and harboring resentment. Kaya naman nananawagan tayo sa lahat ng motorista, magsimula sa atin ang pagbabago, lawakan ng pangunawa at pasensya. Hingin ang tulong ng banal na Espiritu para maging mas mahinahon. Magsimula nawa ito sa mga personal nating buhay. Unahin nating ipamalas
ang pagiging disiplinado at mapagtimpi sa ating mga tahanan at pamilya. Ipamalas din natin sa ating paaralan o trabaho at hayaan nating mag-umapaw sa iba pang larangan ng buhay natin, kasama na ang pagmamaneho sa kalsada. Siguradong mas magiging ligtas ang ating mga daan kung mas maraming driver ang tatalima sa panawagan ng Biblia para sa hinahon. Habang inaabangan natin ang tunay na rehabilitasyon ng mga kalsada at sidewalk, magkaroon muna ng rehabilitasyon ng ating mga puso para maiwasan ang mga aksidente at kamatayan. Ang agarang dapat siguruhin ng gobyerno ay ang economic welfare, physical safety, health, security, psychological recovery, at higit sa lahat, spiritual healing ng asawang dumanas ng pang-aabuso. Hindi ito tinutugunan ng divorce. Sa katunayan, marami tayong kilalang mga mag-asawang dumanas na ng sobrang tinding dagok sa kanilang samahan at tila wala na talagang pag-asa. Ngunit sa kanilang pagpupursigi at sa tulong ng kanilang mga pamilya, komunidad, simbahan at sa himala at kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ay nabuong muli ang kanilang masayang samahan bilang mag-asawa. Noong ang inyo pong lingkod ay nakipag-debate sa Kongreso bilang kinatawan ng Sibak Party List, hindi po tayo nagkulang na paalalahanan ng ating mga kapwa mambabatas na masama ang divorce para sa ating lipunan, para sa ating mga kababaihan, at para sa ating mga kabataan. Ang Panginoong Diyos mismong nagsabi sa Malakay chapter 2 verse 16 ng mga salitang, quote, I hate divorce, unquote. At kahit pa sabihin ng mga proponents ng divorce na Pilipinas at Vatican na lang ang mga bansa sa buong mundo na walang divorce, hindi ba mas lalo pa tayong dapat na matuwa? Hindi ba isang bagay na karapat dapat ipagmalaki ang pagtalima natin sa salita ng Diyos? Sabi nga sa Matthew 7, verse 13, up to verse 14, and quote, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, but many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it, unquote. Bilang isang bansa, tahakin natin ang makipot na landas ng katotohanan, katarungan at katwiran. Ito ang landas ng buhay at kapayapaan dahil pinagpala ang bayang sumusunod sa kautusan ng Diyos. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 and verse 2, and I quote, if you fully obey, not just obey, but fully obey the Lord your God, and carefully follow, not just follow, but carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all nations on the earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God, unquote. Sabi naman sa verse 15, quote, however, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you. Kaya naman magkaisa po tayong tutulan ng divorce at panatilihin natin ang katatagan ng pamilyang Pilipino na walang ibang may akda kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Atin pong napanood ang mga salita ng Diyos para sa bayan kasama si Brother Eddie Villanueva. Si Brother Eddie po, siya po ang founder nitong Diyos at Bayan. 27 years ago, pare, he started this program, Diyos at Bayan. And up to now, patuloy pa rin si Brother Eddie sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pagpipreach, at syempre sa kanyang paglaban sa korupsyon sa loob ng Kongreso. Alam mo, Mare, sa totoo lang, ay umabot na tayo ngayon, 27 year na anibersaryo ng Diyos at Bayan. Tayo nagsisilbing boses ng iba't ibang mga sektor. At dito nakikita naman natin na talagang si Brother Eddie,
isa talaga sa nakikipaglaban sa larangan ng korupsyon at iba pang mga bagay na may kapakanan sa future ng ating bayan, pati sa generation natin. So, tayo po ay naniniwala na itong Diyos at Bayan, this is a calling. This is an assignment from the Lord. At dito wala tayong ibang tinataas, wala tayong ibang agenda. Sabi nga, Diyos at Bayan, katotohanan, katarungan, at katwiran. Ayan. So thank you very much to Brother Eddie, first of all, for trusting Alex and I, to sit here in his program dahil alam po namin na napakahalaga sa inyo ang integridad ng ating buhay. Kung kaya alam namin po Brother Eddie na pinagkakatiwalaan nyo kami. At syempre po maraming salamat sa ating mga audience na patuloy na tumatangkilik sa ating programa. Sana po marami po kayong natututunan sa tuwing kayo po ay sumasama sa amin dito sa Diyos at Bayan. Maray, gusto ko lang ipaalala, tayo yung longest running television commentary show sa radyo at telebisyon. Kahit hindi natigil ang Diyos at Bayan ang ating pagtatangal ang ating programa. Hindi ba? Sana po ay humaba-haba pang panahon. As long as God wants us to serve, nandito po kami sa Diyos at Bayan. At dito po nagtatapos ang una sa 2 parteng paggunita ng ika-27 anibersaryo ng Diyos at Bayan. Samahan po ninyo kami ulit sa susunod na linggo sa isa na namang makabuluhang pagtanaw sa mga talakayang nagbigay linaw sa mga problemang kinakaharap ng ating bayan. Ako si Alex Tinsay. At ako naman po si Kata Inocencio. Patuloy po kaming maninindigan para sa katotohanan, katarungan at katuwiran. At ito ang Diyos at Bayan.